katan kusuna ken pagyamanan isuna iti makalawas manin nga inted na kada tayo. Ket sagbay tam amin dawating kat magdar tayo am amin ket agmay sa tayo nga dayawin ni Apo Dios ket kantain tayo kunana great and mighty. Great and mighty is the Lord our God. He's great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up the banner and the anthem praise. Praises to our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up the banner and the anthem praise. And praises to our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Amen, hallelujah, God. Itintuman umay ited kada tayo iti mo nga panagkararag. Itintuman kada tayo ni Sister Marian Olivas. Iti mangidalan ti kankanta. Dala na tayo ito ni Brother John Lloyd. Kasagbay nga umay iti mangikararag. Kantaan tayo dyan na goodness of God. Amen. Love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God with all my life. With all my life you have been faithful. With all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice, and you have led me to the fire in darkest night. You were close like no other. I know you as the Father. I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good, God. Lord God. Katangan ni Lord God, yung dati Lord God, kasunod Lord God, nagbibuya Lord God, kilay Panginoon, Lord. Umuk Lord God, may bless mo Lord God, itong balay sa Lord God, nga makadunod Lord God, kasasauman ng Lord God, tatangal, sabihin Lord God, amuk Lord God, nga haang kami Lord, hanga malpas dito Lord God, yung service Lord God, nga ang kami pulos na punwan Lord God, kundi Lord, agluplupyas to Lord God, iti presence mo Lord God, ikisasaong kada kami Lord God, Lord, Ket Lord, amok Lord God, nga binindisyonan Lord God, teksa o Lord God, ikisasaong Lord God, Lord, sika Lord God, timang-guide ka niya no Lord God, every words, Panginoon, kasimat kada kami Lord God, ngagdingag Lord God, Lord, i-open mo Lord God, the ears mo Lord God, ket may apply mo Lord God, ket Lord, iadayom Lord God, the distractions Lord God, kasimot Lord God, tigbuybuya ti life, Panginoon, amok Lord God, ngayon sagana mo Lord God, tinabarang sasaom Lord God, ket Lord, si kamadaytaya Lord God, tatangarabi Lord God, itigpatingga
God, si kamay day tayo. In Jesus' name we pray, Amen. 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 Hallelujah. Talinod tingar nga nakatakder kakabsat. Ket intayo iti Amen. panagkankanda nga panagdaydayo ken ni Apo Dios ket kantaan tayo di katulad ng mga agila ken kay buti ng Dios. Amen. Amen. Mabalin tayo nga ramaten naginisaka tayo. Nagihima tayo. Ibibig ken dila tayo nagsidirhi tayo. Hindi kinanaindaklan nga Dios. Di Dios nga daydayawan tayo. Hallelujah. Mga agila tayo ay lipat. Di napapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala sa buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nakihina. Katulad ng mga agila. Katulad ng mga agila tayo ay lilipad. Come on, church! Di mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala sa buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nakihina. Halika na, lumayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na at magdala, mabigay kalakasan sa presensya niya. Buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Palakpak! Ipalakpak ang kamay, itaas at ikaway, sabayan mo ng lundag at sumayaw-sayaw, ipahayag mo kapatid, kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Amen. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalakpak ang kamay, itaas at ikaway, sabayan mo ng lundag at sumayaw-sayaw, ipahayag mo kapatid, kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Kay buti ng Diyos sa lahat. Oh, hallelujah. Amen, Lord. Kay buti-buti mo, Panginoon. Di ka nagbabago sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw pa rin ang Diyos na dakila. Ikaw pa rin ang Diyos naming tapat. Ikaw pa rin ang Diyos naming di nagbabago. Hallelujah. Yes, Lord, pinupuri ka namin, Panginoon. Dahil ikaw ang dakilang Diyos namin. Dahil ikaw ang kumupkup sa amin mula sa aming mga kasalanan, Panginoon. Ikaw ang siyang nagligtas sa amin, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil sa kadakilaan mo, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ay dakila at di nagbabagong Diyos.
Ikaw ang Diyos na buhay noon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Oh, hallelujah. Kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras at sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras at sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Hallelujah. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Oh, hallelujah. Mabuti kang Diyos na sa amin ay nagmamahal, Panginoong Jesus. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na buhay sa aming mga puso. Ikaw ang Diyos na dakila sa aming mga buhay. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan na kayang bumago ng isip at damdamin. Hallelujah. Ikaw ay mapagmahal, mahabagin, at makapangyarihang Diyos. Ikaw ang Diyos na sinasamba namin, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, sa iyo lamang po ang lahat ng papuri at pagsamba, Panginoon. Ikaw lamang po ang Diyos naming dakila at buhay. Sa ngalan mo, Jesus. Amen. Praise.
Magandang gabi po sa ating lahat. Ang mga minamahal na kapatid sa Panginoon, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa pagkakataon muli tayo ay makapagtipon ngayon gabi para sa ating online devotion dito sa TFI Ninipan. Tunay na biyaya ang bawat sandaling inilalapit niya tayo sa Kanya upang mapalakas at mapalalim ang ating pananampalataya. Malugod naming binabati ang lahat na kasama natin sa Zoom at Facebook Live. Pagamat magkakahiwalay, pinagbubuklod tayo ng isa-isa, pananampalataya kay Kristo. Isang kagalakan din po na makasama natin ngayon gabi si Pastor Gary Aburita mula sa Abu Dhabi. Abu Abu Dhabi na magbabahagi ng salita ng Diyos. Ihanda natin ang ating mga puso upang tanggapin ang kanyang mensahe. Inaayahan namin ang lahat na makiisa, mag-comment ng amen at ibahagi ang iyong prayer request at patotoo. Naway sama-sama natin itaas at pangalan ng Panginoon at maranasang kanyang kapayapaan at pagpalain po tayo. Pasok na po, Pas. Hello? Hello, Pas. Ayan. Hello? Hello, Pas. Amen. Clear po ba voice ko? Clear po. Sige, tayo po ay magsimula. Praise God po sa oras nito. Praise God dahil natuloy pa rin yung ating online sa Saturday service. Amen. Yung ating online devotion. Bagamat hindi tayo naka-live ngayon, pero God is good po. God is great dahil maraming paraan para mag-gather para mapag-aralan, mapakinggan ang salita ng Panginoon. Amen. So praise the Lord po sa ating mga buhay, sa ating pagpapatuloy po ng pag-worship kay Lord. Itong ating pakikinig ng kanyang salita. Amen. Ready na po bang lahat? No, kumusta po ang ating mga buhay? Praise God. Hallelujah. So sa pagpapatuloy po natin, ito po yung ating topic ngayon na pag-aaralan. The truth of God, being the good shepherd. Amen. So familiar po ba tayo sa pagiging good shepherd ni Lord? No? Amen. Since naka-Zoom tayo, mag-chat kayo kung familiar kayo. Kung hindi kayo familiar, huwag kayo mag-chat. Joke lang. Ayan. So, medyo marami tayo sa Zoom. Praise God. Yan, tayo na magsimula. Yung tawag dito, yung camera ng TFI Apayao ay nakatalikod. Ay nasa pulpit pala, no? Sige po, tayo magsimula. Bago ko po ipagpatuloy yung aking ibabahagi ngayon na salita ng Panginoon through this outline, tayo po muna ay manalangin. Let us all pray.
Heavenly Father, in Jesus' name, salamat Lord God sa oras nito. Salamat po Ama sa iyong kabutihan at katapatan sa mga buhay namin. We thank you Lord dahil kayo ang Diyos na kumikilos sa aming buhay. Kayo ang Diyos na naglikha, nagtubos sa amin, Panginoon. Salamat O God for your grace, for your love and mercy, Panginoon. Salamat sa salita niyo, O Diyos. Salamat sa iyong presensya in the name of Jesus. Lord, dalangin namin, Panginoon, sa oras nito, sa aming pag-aaral, sa aming pakikinig na iyong salita. Dalangin po namin na buksan niyo pong aming mga puso't isipan na kayo po, Lord God, ang siyang magpuno sa amin, Lord. Itanim niyo po sa aming mga puso ang iyong mga salita, O Diyos, sa aming mga pakinggan. Dalangin namin, Lord God, na ang bawat isa sa amin, Lord God, ay magkaroon ng excitement, Panginoon, magkaroon ng receptive heart, Lord, as we study, as we hear your word, Panginoon, in the name of Jesus. Kayo mag-reveal, mag-speak, Lord God, ng lahat, Lord, ng truth, Lord, dito sa iyong salita na aming pag-aaralan. Maraming salamat, O Diyos. Continue, Lord God, na kayo mag-move sa oras na ito at mag-lead, mag-guide sa amin. Maging victorious, Lord, ang gawain nito by your grace and mercy for your glory in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Praise God. Ayan, so ito po yung ating title, no? The Truth of God Being the Good Shepherd. So, in continuation sa ating truth series na topic natin, ito yung ating pag-aaralan. So, ang katotohanan, no, kay Lord, no, yung truth about kay Lord bilang, no, bilang pastol. Hindi lamang po ang Panginoon pastol. Siya po ay good shepherd or great shepherd. Amen. So sino po bang familiar sa sa salitang shepherd? Ano po ba yung ano po ba yung ibig sabihin ng shepherd? 'Di ba ang shepherd is occupation? Ito po ay trabaho. Na katulad po ng farmer, yan po ay yan ay maghalintulad sila ng shepherd. So ang shepherd, hindi mga palay or mga pananim ang kanyang inalagaan, pinapalaki, ang kanyang kinikare. Ang kinikare ng isang shepherd is mga cattle, no? Livestock. Yung katulad ng sheep. Amen. So, ito po yung ating pag-aaralan, no? Si Lord bilang isang good shepherd. Let us open our Bible po sa may sa may Psalms chapter 23. No, yung buong chapter ng Psalms chapter 23 atin pong pag-aralan. Amen. So, kung na-open niyo po yung mga Bible niyo na ngayon, no? Sa physical Bible or sa may Bible app, kung saan man kayo nag-open ng Bible. Amen. So, nandiyan po no yung chapter 1 to 6. Amen. Yan po yung ating pag-aaralan. So, sa Psalms chapter 23, verse 1 hanggang 6. Amen. So, isa-isahin po natin, no? Amen. Sa verse 1, ito po yung ating points. Sa verse 1, no, dyan nakasulat po dyan na the Lord is my shepherd. Amen. Nakasulat po dyan sa verse 1 na the Lord is my shepherd, I shall not want. Or sa ibang version, ibang translation, the Lord is my shepherd, I have all that I need. No, I lack nothing. Amen. Wait lang, wait lang. Ayan. So ito po yung number 1 point po natin, no? The Lord is my shepherd. Or Jehovah Roy. Or Yahweh Roy. Or El Roy. No? Yan po ay
yan po ay tumutukoy sa isang Diyos. Si Jehovah or si Yahweh or si Elohim is one God. Amen. So the Lord is my shepherd. So ano po ba ibig sabihin ng the Lord is my shepherd? No? So ang isang shepherd, ang kanya pong ginagawa is of course, inalagaan niya, binabantayan niya ang mga sheep. Amen. Nagki-care po siya, yun po yung pinaka-primary na character ng isang shepherd. He cares. Amen. So ang isang pastol, hindi lamang po yan nag-aalaga, no? Kung ano yung pangailangan ng sheep niya is yun po yung kailangan niyang ibigay. Amen. So dito po sa verse 1 sa chapter na ito, bakit po inihalin tulad si Lord yes, bakit inihalin tulad ni King David si Lord? Si Lord sa isang shepherd. Amen. So dito natin malalaman maunawaan na bakit kaya shepherd ang pagkilala ni David kay God, kay Yahweh. Amen. Sabi ni King David na the Lord is my shepherd or God, no? El Roy, no? Yahweh. Yahweh is my shepherd. So dito sa ating outline, David's relationship with God, as sheep knew who the shepherd is. So isa po sa or pinaka-reason kung bakit niya sinabi na God is my shepherd, na ang kanyang pagkilala kay God is shepherd. Kasi nakita ni King David si God kung paano siya kumilos, kung paano niya pinuno, paano niya ipinagkaloob, ibinigay ang lahat ng pangailangan ni David. Amen. So bakit ginamit ni David nga ang word na shepherd? Kasi si David, familiar siya sa isang shepherd. Kasi si David po, King David, bago siya naging king, siya po ay naging shepherd. Amen. Siya po ay nagpapastol ng mga tupa ng kanyang father. Sino yung father ni David? Jesse. No? Si Jesse. Si King David po ay pinakabunso kung hindi ako nagkakamali. Tas siya yung pinakamaliit sa kanilang magkakapatid. So ang mga kapatid niya is matitipuno, no? Magandang katawan, malalaking tao, matangkad. Pero si King David po, siya po ay kumbaga yung word na bansot, no? Maliit lang po siya na tao, si David. Kaya nung time ng battle, 'di ba, kung naalala natin yung battle ni David and Goliath, no? Na hindi in-expect nila yon na matatalo niya yung pinakamighty warrior ng Philistine. Amen. Dahil lamang kay David, no? Kasi dahil sa faith ni David, dahil si David meron siyang God, no, na mas malaki pa sa mga giants. Amen po. So dito, sa verse 1 na sinabi ni King David na the Lord is my shepherd, I shall not want. So yung focus natin, the Lord is my shepherd. Bakit God is my shepherd? Sabi ni David. Kasi po, 'di ba? Dahil 'yun sa relationship na meron si David kay Lord. It means kilala niya po ang Panginoon. Nakatulad po ng sheep na kilala niya ang kanyang shepherd. Kasi po ang sheep, kung sino yung shepherd niya, doon lamang po siya nakikinig at sumusunod. Kasi ang sheep, familiar yan sa voice ng isang shepherd, no? Pag familiar ang sheep or kilala niya ang voice ng kanyang shepherd, doon lamang siya makikinig, doon lang siya lilingon, doon lang siya susunod. Amen. Kaya nga sabi ni Jesus, my sheep hears my voice. Amen. So God is the good shepherd. Nakita ni King David na God is the good shepherd. God is my shepherd. Kasi God, no? He cares. Pinaka-main character ni God or primary character na makita natin dito is yung love ni Lord kay David. Amen? And sabi ni David na, I have all that I need. Amen? Kasi ang shepherd po, hindi lang yung basta aalagaan mo lang yung mga sheep, papakainin mo, ganun.
ang ano po, ang sheep kasi sensitive yan na hayop, no? Kailangan mo yang ano, parang kailangan mo yan ano, balutan ng ano, ng oil kasi pagka dumarating po yung panahon na maraming mga insects, no? Mga insects ganyan. So, ang mga sheep po mabilis magkasakit yan, mabilis mamatay. Kaya kailangan i-care ng isang shepherd yung mga sheep na kanyang pinapastol, inaalagaan, no? Kaya dito si David, nakita niya kung paano siya iningatan ng Panginoon, kung paano siya inalagaan ng Diyos. Amen? Kung paano siya kinare ni Lord, yung protection, amen? Yung protection na ibinigay ng Diyos kay King David, no? Yes, oo, ibinigay ni Lord kay King David, no? Kaya dito nasabi niya, the Lord is my shepherd. Masabi mo bang si Lord ay shepherd mo? Yes, kung mayroon kang relationship kay Lord. Kaya yan yung isa sa pinaka-reason kung bakit niya nasabing na God is my shepherd kasi kilala niya ang Panginoon. At meron silang relationship sa isa't isa. It means close sila ni Lord. Amen? Ang ibang ano kasi, ang ibang like mga ibang mga hayop kasi, no? Ano yan, parang no need na yan ng ano na maging familiar sa voice ng kanilang amo, no? Bibihira lang yung mga hayop na ano na maamo, no? At kilala yung amo nila. Pero ang sheep po, iyan po ay isa sa mga example ng character na pag familiar ka sa voice ng taong kilala mo, no? Parang katulad ng sheep. Amen. Kilala niya yung kanyang pastol. Amen. Ang kanyang shepherd. Kaya ang sheep, nakadepende yan sa shepherd. No? Nakita kasi ni King David nung time na walang-wala siya, wala siyang kasama, wala siyang kakampi, nung time na kalaban niya lahat na nasa paligid niya, nung time na nasa ano siya, nasa kapahamakan, nandun ang Panginoon kasama niya. At hindi lang basta kasama niya ang Panginoon, nakita niya doon lahat ng pangailangan niya sa Panginoon. Kasi si King David, nagdepend siya kay Lord. Amen? By faith, nagdepend siya kay Lord. Ang sheep po, dependent kay God. Katulad ni David, dependent siya kay God. Kaya tinawag niyang shepherd si God. Kasi nakita niya ang character ni God katulad ng isang shepherd. And tayo bilang tao po, no, tayo po ay dependent kay Lord. Amen? Ang tao dapat or kailangan dependent kay Lord. Kasi sabi nga, di ba, without God, I am nothing. Without Him, I am nothing. Di ba? Sinasabi natin palagi. Kasi totoo po yun. Amen? You need to depend on God. No? Ang isang Kristiyano, kailangan dependent siya kay Lord. Amen? God's people knew for who He is. No, ang mga ang mga anak ng Diyos, tayo po na mga naglilingkod sa Panginoon, dapat kilala natin kung sino si Lord. Kilala po natin ang kanyang voice. Amen. Pagkasabi nga po, voice. Pangalawa, no, yung sinabi ni King David na I shall not want, no? Want means to have a need or lack nothing. David's needs found in God. Nakita ni King David ang lahat ng kanyang pangangailangan nasa Panginoon. Katulad po ng pangailangan ng isang sheep. Amen? Pakisabi nga po, my needs found in God. Amen? Provisions comes from God alone. Ano? Ang sheep kasi, hindi yan independent. Amen? Hinalintulad din tayo ni God sa isang sheep. Katulad natin, hinalintulad natin si God sa isang shepherd. Kasi po ang sheep is dependent po yan, no? Dependent po yan sa shepherd. Kasi ang sheep hindi yan marunong maghanap ng pagkain, no? Kailangan ng shepherd ang sheep kasi ang sheep, ano yan, curious yan sa mga bagong nakikita niya sa paligid. Na kahit hindi tamang direction, pupuntahan niya, lalakaran niya, parang tayo. Amen? Dapat ang direction na ating tatahakin, ang direction na lalakaran natin is, dapat, straight. No? Diretso lang. Pero sometimes, pumupunta tayo sa may left or sa may right kasi sometimes curious tayo,
or confused tayo kasi hindi natin alam yung direction. Kaya we need a shepherd. We need, no, the leading in the guidance of a shepherd. Amen. Number one yun, direction. We need God's wisdom, no? Para i-lead, i-guide ka ni Lord, no? Para hindi ka mawala sa direction na yon, para makita mo or nasa direction ka ni God sa kanyang way at sa kanyang will. You need God's wisdom. You need to hear His voice. No? You need to read and to study the Word of God, the Word of the Lord. Amen? Ang word po ng Panginoon. Amen? Nakita ni King David yung mga needs niya kay Lord. Na kay Lord pala ang mga needs niya. Kasi si King David, siya po ay nakaranas ng life and death situation. Amen? Kaya nakita niya sa Panginoon, hindi lamang pagkain na ipinagkakalob ng Diyos, no? Hindi lamang physical or material na bagay, nakita niya ang kanyang spiritual na pangailangan. Nakita niya pong pangailangan niya emotionally, mentally. Amen? Nakita niya yung protection sa Panginoon. Nakita niya ang provision sa Panginoon. Nakita niya ang lahat ng mga needs niya. Amen? Nakita niya yung wisdom na kay Lord lang pala. No? Kapag nasa direction ako ng Panginoon, I will lack nothing. I have all that I need. Amen. Ano man ang ating pangailangan sa oras nito. Amen. Ano man ang ating mga needs, physically or spiritually. No? Physical or spiritual need. Amen. Your need, no, found in God alone. Na kay Lord lamang po. Amen. Hallelujah. So, ano man ang pangailangan mo sa oras nito, na kay Lord po. Amen. Verse 2, sabi ni King David, He makes me lie down in green pastures. Ang pastures, yun po yung kung saan kumakain or andun yung mga pagkain ng mga sheep. Pagkasabi nga po, pagkain ng mga sheep. No? Tanong, ano pong pagkain ng mga Kristiyano? Ano pong pagkain ng tao? No? Ano yung kailangan natin na higit pa sa physical na pagkain? He makes me lie down in green pastures. Ano pa yung mga pangailangan natin na makita natin sa green pastures? Where is the green pastures? Amen? According to King David. And sa atin ngayon, nasaan ang green pastures? Amen? I believe that na si King David, yung sinasabi niyang green pastures is yung rest na kay Lord. Yung presence ng Panginoon. Amen? Kapag ikaw kahit marami kang pera, marami kang pagkain, kahit kung mayaman ka man, no? Nasa iyo na ang lahat, no? Sabi sa kanta, nasa iyo na ang lahat except sa rest na nagmumula sa Panginoon. Sa presence na nagmumula sa ang presence ni Lord. Amen. Dito, sabi, God is the God of Sabbath. He is our rest. Kasi pagka tayo po ay punong-puno ng mga worries, punong-puno ng mga yung ano ka ba yung dumarating ka sa point na nakaranas tayo ng pagka-depressed, pagka-stress, nakaranas tayo ng anxiety, no? Depende kung anong level ng anxiety. Amen. Ngayon naging normal yung anxiety. Magpo-post yung yung mayroong mga bata pa, no, kabataan pa, magpo-post parang may anxiety ako. Parang naging normal yung word na anxiety. Amen. Noon pagka may anxiety ka, parang baliw ka na or nabaliw ka na, no? Ngayon parang naging normalized na lang ngayon. It means hindi siya parang lang uso, kundi ibig sabihin mas maraming nakakaranas ng anxiety, no? Nakakaranas ng anxiety lalo na ang mga youth pa. Amen. Yung mga taong madalas alone, no? Madalas tayong nakakaranas ng anxiety kaya madalas tayo po ay nagkakaroon ng sariling world, no? So nagiging parang myself is my world, para nagiging ganun tayo, nagiging self-centered tayo, nagiging selfish tayo. Amen po. Pero God is inviting us, amen, katulad sa Matthew chapter 11 verse 28, di ba, nasabi ni Jesus na come to me all of you who are weary and carry heavy burdens and I will give you, ano sabi po? Pagkasabi nga po, rest. Rest. Yan po yung sinasabing Sabbath. No?
Sabbath. God is the God of Sabbath. No? Kung you are physically or spiritually, emotionally, or mentally na unrested, amen, exhausted, di ba? Sobrang marami nating ginagawa, iniisip, sa dami ng ating mga pinapasan sa buhay, no? Sa isip, dami mong pinapasan, dami mong ginagawa, dami mong iniisip. Amen? You need rest. Hindi lamang yung 1 hour na rest, hindi lamang yung physically na nakapag-rest ka, natulog ka, di ba? Minsan kahit natulog ka, pag dami yung problema, pagising mo may problema pa rin, andun pa rin yung iniisip mo, masakit pa rin, mabigat pa rin sa pakiramdam mo. You need the rest that comes from God. It means po na kahit marami kang pagsubok, kapag nararanasan mo yung Sabbath, yung rest na nagmumula sa Panginoon, yung presence ni Lord, mapagtatagumpayan mo yan at makakayanan mo yan. Amen. And hindi tayo yung parang darating sa point na na mababaliw, no? Kasi andyan si Lord kasama natin. Green pastures is where the sheep finds food. No, yung food ng tao, yung food ng Kristiyano, yung food ng tao na mayroong relationship kay Lord, kay Jesus, kay God, the Father, the Son, the Holy Spirit, no? Ito yung food na na kailangan natin, yung spiritual na food, no? Number 1, yung word of God, kailangan natin yun, spiritual food, no? The word of God is our daily bread. Amen po. It is also a place where all the blessings of God preserved for us. Alam niyo po, napakarami po ng promises of God, no? Kaya pagka nakakaranas tayo ng mga pagsubok, no, is doon natin naiisip yung mga promises ni Lord na bukas, alam ko may hope ako kasi si God kasama ko. May hope ako kasi sabi ni God, ito yung sinabi niya sa salita niya. No, ngayon, mahina ako ngayon, marami akong pinapasan bukas, gagaling ako bukas, mapagtagumpayan ito. Kasi I am in His pasture. No? Kung nasaan ang presence of God, nandun ang green pasture. Amen? Kahit nasaan tayo, ang green pasture nandoon po. Amen? Una, no? Nandun talagang, sa verse 3, sabi po dito, He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. God is not just providing us physically. Amen? He restores our spiritual being by giving us comfort and delivered us from deception. Amen? Yung redemption and yung salvation na ginawa ni Christ sa cross of Calvary, that is deliverance. No? That is reconciliation, restoration, redemption, salvation. Kasi patay tayo nung wala tayo sa Panginoon. Nung putol ang ating relasyon sa Panginoon, patay tayo. Kaya nga 'di ba, you are physically alive, living. Buhay ka physically, but spiritually you are dead. Pakisabi sa katabi mo, sorry. Wag sabihin. Joke lang 'yan. Na you are dead, we are dead. Amen? Not physically, but spiritually you are dead. Kaya nga kailangan ma-born again ng tao, no? Ma-born again yung spirit. Mabuhay ang spirit. Amen? And nung nabuhay ang spirit, ngayon, yung soul, ninanarish ng Lord ang soul natin. Amen? And sa journey natin, sa ating relationship kay Lord, sa ating pag-serve kay Lord, sa journey natin sa Panginoon, He restores our soul. Katulad ni King David, nakaranas siya ng matinding pasanin sa buhay, problema, pagsubok, 'di ba? Kasi papatayin siya, no? Kaya nasulat niya itong Psalms 23 kasi yun yung time na nagkasala siya. Amen? Nagkasala siya that time, no? Kasama nung nasulat niya yung Psalms 51. Amen? 'Di ba si King David nagkasala, si King David naging kalaban niya sarili niyang pamilya, sarili niyang anak dahil lamang sa kingdom. Amen? So si God, hindi niya pinoprovide sa atin ang physical lamang. Ang pinoprovide din ni Lord po is yung spiritual na pangailangan ng tao. I-restore ni Lord kung ano man yung nawawala sa atin, ano man yung nawala sa atin, i-restore ni Lord. Amen? Amen.
bigyan tayo ng Lord ng comfort, deliverance, no? From deception, deliverance from curse, deliverance from sickness, deliverance from sins. He is our leader. Amen po. Si God po yung leader natin, si Jesus. And model of holiness and righteousness in aiming a perfect life or perfection. 'Di ba sabi nga sa Bible, be perfect for your Father in heaven is perfect. Amen? Yun ang sabi sa Word of God, maging perfect tayo. Pero how can we be perfect? Paano tayo magiging perfect po ang life natin? Paano natin makakamit, no? Makakamit natin yung perfection. Paano? How to aim, no? Jesus is our model, our role model, our leader. He is our perfecter of our faith. He is our finisher, founder of our faith. 'Di ba sabi, Jesus, He is the founder, the finisher, and the perfecter of faith. Siya, magmumula sa Kanya. Kaya dapat, ang righteousness na meron tayo, si Christ yun. Hindi yung sarili natin, hindi yung ating mga gawa. Amen? Jesus is our holiness, our righteousness. Amen? Amen. Sa verse 4 po. So, sabi dito sa verse 4, even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid. For you are close beside me. Your rod and your staff protect and comfort me. Amen? Amen. Hallelujah. No? Praise God. Sabi dito, God's deliverance saves us. God's teachings protect us. Amen? Sabi dito, even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid. For you are close beside me. Sa buhay natin, di ba, nakakaranas tayo ng takot. Lalo na nung wala pa tayo kay Lord. Hanggang ngayon pa rin ba na kay Christ tayo or kinikilala natin ang Panginoon, di ba? Sa pamamagitan ng pananampalataya, ang pananampalataya, yun yung buhay na paniniwala natin sa Panginoon. Buhay na pagtitiwala sa Panginoon. Amen? Na ano man ang mangyari, amen? Si Lord, kasama natin. Sa buhay mo ba, ngayon, natatakot ka pa rin ba? No? Natatakot ka pa rin ba? Tanungin mo mga katabi mo. Ako, siguro I think dumarating sa point na nakaranas ako ng pagkatakot pero alam ko kasi na may Panginoon ako. Kasama ko ang Panginoon. Kaya I will not be afraid. Si King David, nakaranas ng takot. Kahit sinong tao, makakaranas po ng takot. No? Hindi natin pwedeng i-deny yan. Amen? Tayong mga tao, matatakutin tayo. Pero sabi ni God, do not be afraid. Kasi nga ang tao, dumarating sa point na pag hindi niya gusto or hindi niya kaya, or parang, di ba, para bang yung kamatayan na lang, pag-usapan natin ng kamatayan, lahat ng tao takot sa kamatayan. Pero pag nasa Panginoon ka na, hindi ka na matatakot. Kaya sinasabi natin, hindi tayo natatakot sa kamatayan, sa death. Amen po? Kasi nga, God is with us and we are in Him. No? God is beside us. Kasama mo ang Panginoon, kasama natin si Lord. Kaya do not be afraid. Sabi ni King David, even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid. No? Kasi merong part sa Israel po, merong part doon ng isang place na pagdadaan ka doon, hindi ka may place sa Israel na hindi nasisikatan ng araw. No, ibig sabihin po na napalibutan siya ng magkabilaang burol. No, burol ba? 'Di ba? So parang may bundok sa kabila, may bundok din sa kabila, left and right. So ang araw pag di ba, pagkaroon ng sunrise, hindi naisikatan yung gitna ng lugar na yon kasi napalibutan siya ng burol na mataas. Tapos pag sunset naman, hindi na siya naisinagan, hindi siya naarawan kasi nga hindi siya kasi nga natabunan siya ng mga burol na yon ng valley. Kaya si King David, no, ang kanyang life nung nasa sitwasyon siya na ganon,
Hinalin tulad niya ang kanyang buhay na katulad ng naglalakad sa may darkest valley. No? Amen? Kaya sabi niya, I will not be afraid, for you are close beside me. God is before us. God is behind us. God is beside us. Amen po? God is with us. He is over us. He is within us. No? God's deliverance saves us. No? Si Lord, pag deliver ka niya, masisave ka. I-save ka ni Lord sa anumang sitwasyon ng buhay mo. Amen? I-save ka niya sa anong sitwasyon ng buhay mo. Basta depend on Him like a sheep. Amen? Na dependent sa kanyang shepherd. Ang sheep po, pag walang shepherd yan, mamamatay yan. Parang tayo yan. Pag wala si Lord sa buhay natin, mamamatay tayo. Amen? Kaya I think mayroong mga tao na nawala sa Panginoon, di ba? Nawala na yung love nila kay Lord, wala na silang hindi na important sa kanila yung mag word of God, mag-pray, mag-worship, hindi na important sa kanila yung mag-serve kay Lord, punta sa church, mga ganito ganyan ba? Amen? Kasi pag may relationship ka sa someone, no? Higit sa lahat sa Panginoon, amen? Of course, maghahanap ka ng paraan, no? Hahanap-hanapin mo 'yon. Amen? Then God's teachings protect us, no? Sabi dito, your rod and your staff protect and comfort me. No, dalawa kasi ang hawak-hawak ni shepherd eh. Yung isa nagbibigay ng comfort, no? Yung isa nagbibigay ng correction. Amen? Your rod and your staff protect me, no? Kasi yung isa diyan pampalo. Yung isa diyan pang ano yan, pang kawit, no? Kasi minsan nalalaglag sa bangin yung isang sheep, so kailangan kawitin, no? Kailangan anuhin. Kaya yung shepherd, meron siyang dalawang klasing parang tungkod-tungkod yan, no? Pero ang tawag diyan rod and staff, no? Yung isa meron niyang kawit, yun yung pangkawit kasi minsan yung sheep pag nalaglag yan, nagkamali ng direction, di ba? Kaya para tayong mga sheep din, pag nagkamali tayo ng direction, kakawitin ka ng Panginoon, no? Dito ka, lumalayo ka sa akin, na dito ka, di ba? Lumalayo ka ng daan, no? Dito ka sa way ko, kasi ito yung right direction. Ito yung will ko para sa iyo, dito ka sa right direction. Amen? Kaya you need the Word of God. We need the Word of God. No? Amen? Correction and protection, yung teaching of God. Di ba kaya mapapansin natin, bakit kaya tinatamaan ako? Bakit nagkapatama ito? Bakit tong Word of God parang ang pangit na naman kanyang sinasabi sa akin? Bakit parang sinasabihan niya ako ng ganito ganyan? No? Natatamaan tayo ng Word of God. Kasi ang God's teachings, God's words, amen? The law of God po is nagbibigay ng protection, na comfort tayo at correction. Even ang correction po, comfort din po 'yon. Amen. Praise the Lord. Amen. So, number 5 na po tayo. Malapit na tayo, malapit na. Amen. So, number 5, you prepare a feast for me in the presence of my enemies. You honor me by anointing my head with oil. My cup overflows with blessings. Amen. Kasi po ang isang sheep po, sabi ko po kanina, pinapahiran ng oil yan, pinapaliguan ng oil, no? Ng isang shepherd. Kasi bakit? Kasi yan anti-insect, anti-pest, no? Para hindi sila kagatin ng mga insect or mga pest. Amen? At pagdating ng taglamig kasi, yan sila parang prone sa sakit. No? Prone sila sa sakit. Kaya itong mga sheep na inaalagaan, pinapaliguan ng oil yan. No? Noon, ang pinaka-oil kasi nila dati is olive oil. So pinapaliguan ng olive oil yan, yung mga sheep. Di ba? Dati pinapangligo ang olive oil. Pero ngayon, pag bibili ka ng olive oil, napakamahal. Sa Pinas, siguro mura na yung 500 pesos, di ba? So you honor me by anointing my head with oil. My cup overflows with blessings. Amen po. God's another constant power, itong verse na ito, no? God's another constant power
constant provisions and protections, no, na ipinaranas ni God kay King David. No? You prepare a feast for me in the presence of my enemies. Amen? Feast ang prepare ni God in the presence of his enemies. It means yung victory. Amen po. Kaya alalahanin natin, no, unawain natin na kapag kasama mo si God, if God is before you, behind you, beside you, if God is with you, within you, no, remember that hindi mo pa nasimulan yung pagsubok mo, hindi mo pa nasimulan yung problema mo, hinaharap mo pa lang yung challenge na yan, may victory ka na dinideclare. Dito pa lang, dineclare na ni God yung victory for King David. Amen. In the presence of King David's enemies, God prepared, no? He already prepared a feast for him, no? Si God nagprepare na agad ng victory, victorious na agad. Kaya nga sabi sa word of God, we are victorious. Amen. Sabi doon sa sinulat ni Apostle Paul, we are victorious. Amen. Kasi hindi mo pa nakakaharap yung challenge na yon, victorious ka na. Everyday victorious po tayo. Bakit tayo nagkapatuloy? Kasi we are victorious. Amen? Pagkasabi sa katabi mo, we are victorious. Pagkasabi, amen? No, that is another God's constant power. Amen? No, itong verse na ito, provision and protection. Amen? No? Kasi ang oil, nag-serve yan as protection. Sabi ko kanina, para maprotektahan ang sheep sa mga insect or mga pest, no, hindi sila makagat. Amen. Protection sa kanila 'yon, no? My cup overflows with blessings. Amen. Number 6 po, last. Surely goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life, and I will live in the house of the Lord forever. Amen. So, kanina sa verse 1, nakita natin yung relationship na mayroon si God at si David. Kaya sinabi niya, the Lord is my shepherd. No? Ang Panginoon ang pastol ko. Hindi ako pagkukulangin. Amen? Hindi ako pagkukulangin. Hindi ka pagkukulangin. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ako pagkukulangin ng Panginoon. Amen po? Kaya nga, the Lord is our great provider. No? The Lord, He is our great provider. Amen? Nakita din doon yung relationship, yung close and deep relationship na mayroon si God at si King David. No? Kaya gumamit siya ng analogy ng sheep at saka ng shepherd. Kahit pumunta tayo sa may farm ng mga sheep, makikita mo, ang mga sheep, hindi yan basta-basta susunod sa'yo pag hindi sila familiar sa voice mo. Amen? Kasi character ng sheep yun. No? Dito sa verse 6, makikita din natin ito, yung si King David, no, yung great intimacy ni David with God as God welcomed him as permanent guest, continual resident, and friend. Dito sabi, di ba? Surely goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life, and I will live in the house of the Lord forever. No? It talks about great intimacy with God, no, ni King David. Tayo rin dapat, no, magkaroon tayo ng great intimacy with God sa presence ni Lord. Maging contented, maging satisfied tayo. Amen? Maging complete tayo sa presence ni Lord. Magkaroon tayo ng great intimacy with God. No? Di ba, ang isang tao, parang kaibigan niya, for example, kaibigan niya, meron silang intimacy. Kaya walang araw na hindi sila pwede mag-usap or magkasama. No? Ganun po yun. No? Si King David, winelcome siya ni Lord dito sa verse na ito as permanent guest. Amen? Kasi magkaruktong yan yung you prepare a feast before me in the presence of my enemies. No? Verse 5, verse 6. Amen? Nakita natin doon yung pagiging permanent guest ni King David. Grabe si Lord kung mag-welcome sa atin. Grabe si Lord kung paano niya iparanas sa iyo ang kanyang presence. Iparanas niya sa iyo ang kanyang power, ang kanyang peace. Amen? Ang lahat po ng pwedeng ibigay ng Panginoon para sa atin. No? And kapag na kay Lord tayo, we are hindi lang tayo basta resident, no? Continual resident tayo.
permanent resident tayo. Amen? Permanent guest, permanent resident, and permanent or eternal friend. Kaya sabi nga po, I am a friend of God. Amen? Amen po. Praise God. So tayo po ay tapos na. Amen. Tayo po ay tumayo. Hallelujah. Amen. So, mabuti po ba ang Panginoon? Pagsabi niya po ng Amen. Mabuti po si Lord. Kahit wala tayong live ngayon, nakapag-online pa rin tayo ngayon. Amen po. Kahit kung wala sigurong online, makapag-ano pa rin tayo, makapag-word of God tayo kasi pwede kayo mag-word of God dito at kayo din dyan mag-word of God, ganun, di ba po? So, ganun po si Lord ka, ano po, ka-good, no? Yung goodness of God. Kaya nga may kantang ano, no? In the goodness of God. Di ba? May kanta pong goodness of God na ating palaging inaawit. Amen po. Kasi po ganun po si Lord kabuti. Na totoo po yun. Lahat po ng mga sinasabi natin about kay Lord na ganun siya kabuti, grabe siya kabuti, ang Panginoon po natin. Amen? Na hindi mo pa nga hinihingi, binibigyan na ng Lord. Wala ka pa nga ginagawa. Amen po. Sige po, let us all pray. Amen. Sige po, let us all pray. Hallelujah. Oh Jesus, we worship you, Panginoon. We give you glory, O God. We give you honor. We give you praise. Hallelujah. Lord, salamat po. Salamat, O Diyos, sa iyong salita. Salamat, Panginoong Diyos, for you are good. You are great. You are gracious, Lord God, sa aming mga buhay. Salamat, Lord, dahil kayo ang Diyos na hindi nagbabago. Salamat, Lord, dahil kayo ang nagkakaloob lahat ng mga pangangailangan namin, Panginoon. Lord, salamat, O God, dahil nakilala namin kayo like a shepherd, Lord, na hindi lamang kami ay kinikare mo, Lord, but you also protect us. You love us, O God. You saved us, Lord. You delivered us, Panginoon. Lahat ng aming pangangailangan, Lord, katulad ni King David, Lord, ipinagkaloob nyo at patuloy nyo ipinagkakaloob, Panginoon. Kaya Lord, we are complete, O God. Buo kami, Panginoon, dahil nasa iyo, Lord God, lahat ng pangangailangan namin. Hindi kami magkukulang dahil ikaw, Lord God, ang nagpo-provide. Thank you, Lord, for being our shepherd. Pangahawakan namin, Lord, ang iyong mga salita, O Diyos. Pangahawakan namin at patuloy namin kayong kikilalanin, Ama, na you are our shepherd. Katulad ng isang magulang na hindi kayang magtiis kung ano ang pangailangan ng kanyang anak ay ibibigay niya. Yun po kayo, Panginoong Diyos. Dahil ang character niyo, O God, is loving, Lord. You are the God of love. In the name of Jesus. Salamat, Lord, even sa protection and sa correction, Lord God. Salamat, Lord, dahil kasama namin kayo sa lahat ng araw, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, Panginoon. Sa lahat ng sitwasyon sa buhay namin, O Diyos. Salamat, Panginoon, dahil nandito kami upang aming malaman ang lahat ng katotohanan sa inyo, O Diyos. Para, Lord God, mas makita pa namin kung gaano kayo kabuti sa buhay namin. And Lord, as our response to you, Lord, we will praise you, we will worship you, O God. We will honor you, Panginoon. We will glorify and magnify your name, Lord. Dadakilain namin kayo, Diyos. Itataas namin ang iyong dakilang pangalan, ang pangalan niyo, Panginoon. Pangalan ni Jesus, the God who saved us, the God
ang Diyos na nagtubos ng aming sa aming mga kasalanan, ang Diyos na nagligtas sa amin, ang Diyos na nagbigay ng buhay na walang hanggan sa amin. Lord, salamat Panginoon dahil ipinagkakaloob mo Lord, hindi lamang mga physical na pangailangan namin, kundi even emotional, mental, and spiritual, Lord God. Lord, ano man pong pangailangan, Lord, ng bawat isa sa amin, Panginoon, ano man pong pangailangan ng TFI Church Apayao, sa mga pamilya namin, sa mga kapatid namin, Lord, kay Kristo, O God. Lord, ano man pong mga pangailangan ng bawat isa, Lord, I pray na kayo, Panginoon, patuloy na mag-answer ano man ang mga prayer ng bawat isa. Kayo ang mag-answer, Lord. Kayo mag-provide, O God. Kayo, Panginoong Diyos, ang kumilos, O Lord God. Lead us and guide us sa aming direction, Lord. Give us wisdom. Your way and your will be done, Panginoon. Lord, ano man po, Panginoong Diyos, ang dinidesire ng bawat isa, ano man po, Lord, ang sinasambit ng bawat isa, Lord God, sa inyong harapan, O Diyos. Lord, I pray, O God, na dinggin niyo po ang mga panalangin namin. Lord, pakinggan niyo po kami, Panginoon, ang mga panalangin namin, O Diyos. At Lord, ipagkaloob niyo po, Lord God, itong mga pangailangan na namin, Lord, sa oras na ito, in Jesus' name. Dalangin ko, Lord God, na patuloy ang mga blessings na nagmumula sa inyo, Lord, ay maranasan namin, O God, like King David, Lord God, all the goodness and the blessings that comes from you, Lord, ay nag-follow kay King David. So, Lord, katulad din ni King David, Lord, maranasan din namin, Lord, patuloy ang pagpapala na nagmumula sa inyo. Lahat ng kabutihan, maranasan namin, Panginoon. Higit sa lahat, Lord God, samahan kami ng presensya niyo. Higit sa lahat, Panginoon, ang iyong presensya, Lord, magpuno sa amin palagi. Ang relationship namin sa inyo, Lord, ay patuloy na maging deep at maging close sa inyo. Lord, ang desire ng mga puso namin, maging primarily, Lord, na kilalanin kayo. Hindi lang ano ang kailangan namin, kundi Lord, ang kilalanin kayo, Lord. In the name of Jesus, magkaroon kami, Lord God, ng intimate relationship with you. Na ang aming relasyon sa iyo, O Diyos, ay maging malalim, O Diyos, maging matibay, at maging lumapit pa kami ng lumapit sa inyo, Lord God, upang maranasan namin na kayo ay malapit sa amin. And totoo po, Lord God, na kayo ay malapit lamang sa amin dahil kasama namin kayo. Dahil, Lord God, kayo ay nasa puso namin, ang inyong spirito na nananahan sa amin, Lord. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na nandito, Panginoon, kasama namin sa fellowship na ito, nakinig ng salita, at higit sa lahat, Lord God, we worship kayo, Panginoon. Pagpalain niyo ang mga buhay. Dalangin ko, Lord God, na i-renew niyo po mga strength namin, patuloy niyo kami i-comfort, bigyan niyo kami ng rest, ang presence niyo, Lord, samahan kami palagi. Provide niyo, Lord God, lahat ng mga pangailangan namin, Panginoon, sa oras na ito. Cover us, Lord God, with the precious blood of Jesus Christ and with the power of the Holy Spirit. And I pray and I declare, Lord God, na patuloy, Panginoon, magkaroon ng maraming soul, Lord God, ang ma-reach out ng TFI Church Apayao. Patuloy, Lord God, ang provision, maranasan palagi, Lord God, ng TFI Church Apayao, ng aming mga kapatid kay Kristo, ng aming mga pamilya, in the name of Jesus, even sa mga kaibigan namin, sa lahat, Lord God, ng nandito sa online, Lord God, sa meeting nito, Panginoon. Lord, katagpuin nyo kami, Lord. Katagpuin nyo ang aming mga kailangan, Lord God. Salamat, Ama. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa inyong biyaya. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us always. Hallelujah, in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Tayo po ay tumayo. Ay, nakatayo na tayo. Punta na tayo sa closing prayer. Makapangyarihan, Ama, at ang iyong anak na si Jesus, marami pong salamat, Lord, na binigay mo sa amin ang oras na ito, ang gabing ito, upang purihin ka namin. Tapno dayawan da ka o Apo, agyaman kami kadagiti saom, nga isungan ang ganmi iti dayto yung rabi. Yes, Lord, nagiti saom o Apo, kat napatag
Dikiti sa om, Lord, kat makaitod iti piksa. Dikiti sa om, Lord, makaitod iti namnama. Dikiti sa om, Apo Diyos, makaitod iti piksa. Makaitod iti wisdom, Apo, dikiti aya sa om. Isu timang silaw kada kami, dagiti nga sa om, Lord. Isu timang korek kada kami. Kadagiti aramid nga itilubong, Lord. Agyaman kami kadagiti sa om, nga isu nga nangiganmi. Agyaman kami, met Lord, iti inaramat mo nga nag-share, iti daytoy kadagiti sa om, iti daytoy nga rabii, ni Pastor Gary. Ket Lord, itultuloy mo isu na nga i-bless, kastamot iti asawa na uwapo. Ken amin nga nakipartisipar iti daytoy nga serbisyo mi. Ket Lord, awan Apo Diyos iti kabaalan mi, awan iti serserbi o Apo Diyos nga awan ka iti biyag ti tumunggalmay sa kada kami o Apo. Kitagyaman kami Lord, iti kankanayon nga panang tulong mo kada kami. Agyaman kami Lord, iti kankanayon nga panang tarabay mo kada kami. Agyaman kami Lord, iti kankanayon nga panangi protektar mo iti tumunggalmay sa kada kami o Apo. Agyaman kami Apo Diyos iti kankanayon nga panangited mo kada kami iti salon at mi Lord. Katagnaya agyaman kami Apo Diyos iti agtultuloy nga panang tarabay mo iti tumunggalmay sa kada kami Apo. Lawen Lord, agyaman kami ken ka iti daytoy nga gundaway Lord. Thank you very much Lord. Lawen Lord, sikan Apo Diyos iti may tanop, sikan Apo iti may tagay, da kami iti may pababa Lord. Kat madaydayaw tinasantuan nga nagan mo. Nagtaan tayo DJ, doxology. Di amaken anak mo, di ni Espiritu liwa, dayawek nga ipangruna, ijay langit ken ti daga. Amen. Ti parabor ni Apo tayo nga Hesu Kristo, ken ti ayat ti Diyos, ken ti panatikadkadwa ti Espiritu Santo, adda kumakada kayo amin. Kuna tayo iti Amen. Picture tayo. Sobra kayo pa eh. Hello. Mayat mo't lang, mayatan. Dati sound dita? Kathleen? Awan, ada sound dito'y pa. Mga duty sa ok? One.